Ngayon, balikan na natin itong mga pag-ulan dulot ng habagat at nitong trough o extension ng dating bagyong Enteng. Welcome po muli sa Philippine Weather Trivia. Again, para po sa mga bago sa channel na to. Ako nga po muli si Alvin Pura, isang meteorologist at ang inyong weather dito. Simulan natin dito sa general setup ng mga weather system na nakakaapekto sa ating bansa. Narito nga ang dating bagyong Enteng, ang bagyong may international name na Yagi. Yan po ay nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Huli po yan namataan ng Pag-asa sa layong 450 kilometers west-northwest ng Lawag, dyan po sa may Ilocos Norte. Ito po ay nasa typhoon category na may lakas na hangin na umaabot sa 140 kilometers per hour. Malapit sa kanyang gitna. Kung minsan may mga pagbugsok umaabot sa 170 kilometers. Patuloy po ang paglakas niyan, pero yan po ay kumikilos naman unti-unti palayo sa ating bansa. Yan po ay kumikilos pa west-northwest patungo dito sa ibabang bahagi ng Hong Kong, ibabang bahagi ng China at dito sa itaas na bahagi ng Vietnam. Ito po ay walang direktang epekto sa ating bansa. Pero kung mapapansin nyo yung ating wind flow, meron po yung pagbali ng hangin dito sa bandang ito. Ito po yung tinatawag na trough o extension itong bagyong Enteng. Yan po ang nagdadala ng mga posibleng scattered o kalat-kalat na pag-ulan dito po sa area ng Ilocos Sur, Ilocos Norte, kasama na po dyan itong kabundukan ng Cordillera, maging dito sa ilang areas ng Cagayan Valley. Ito namang general area na ito ay mababa nga po ang pressure. Diyan natin inaasahan na may mabuong low pressure area in the next few days. Pero sa ngayon, meron din pong flow yung ating hangin papunta dyan. So meron tayong tinatawag na malamonsoon trough na setup. Mainly yung nagpapalakas ng ating habagat or southwest monsoon ay itong dating bagyong Enteng. Pero meron din pong flow yung ating hangin patungo dito sa mababang pressure na ito at sa mga maliliit na sirkulasyon dyan. Marami nagtatanong kung kailan ba daw titigil ang mga pag-ulan. Wala po tayong direktang sagot dyan dahil depende po yan kung nasan kayo at sa pagkilos nitong mga weather system sa ating bansa. Pero meron tayong general na sagot dyan. Ito pong mga monsoon trough nating setup, ito pong mga sirkulasyon sa itaas na bahagi ng ating bansa. Yan po ay kikilos, paitaas, kasabay ng unti-unting paglayo nitong dating bagyong Enteng. Dahil dyan, mas mauuna pong mabawasan yung ating mga pag-ulan dito sa ibabang bahagi ng Luzon. Ito pong areas ng Mimaropa, ito pong areas ng Calabarzon sa darating na Friday hanggang pagpasok ng weekend. Ganun din po ang ating aasahan dito po sa mga areas ng Metro Manila. So unti-unti po yan. So depende po kung nasaan po kayo. So meron tayong inaasahang gradual improvement ng weather pagpasok ng weekend. Pero hindi po titigil yung ating habagat or southwest monsoon dahil nga mananatili itong relatively mababang pressure dito. Kahit na makalayo na po itong bagyong Enteng. Meron pa rin po tayong mga posibleng epekto nito, lalong-lalo na po dito sa western section ng Central Luzon at western section ng Northern Luzon sa darating na weekend. So by Friday hanggang weekend, meron na pong tsansang mabawasan yung ating mga pag-ulan. Magsisimula nga po yan dito sa ibabang bahagi ng Luzon. Unti-unti po yung akyat. Kasabay na pag-akyat ng mga weather system na ito. Pero bukas, marami pa rin po tayong matatanggap na pag-ulan magmumula sa ating habagat o southwest monsoon. Bukas, Thursday, September 5, ayon sa Pag-asa, meron pa rin tayong inaasang heavy hanggang intense rains dito po sa areas ng Pangasinan, Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Yan po ay dulot pa rin ng ating habagat o southwest monsoon. Posible rin po yung mga paputol-putol na moderate hanggang heavy rains dito po sa area ng Cavite, Batangas, Laguna, Rizal at Metro Manila bukas. Ganon din po ang ating aasahang panahon sa malaking bahagi ng Central Luzon, kasama po dyan ang area ng Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga at Tarlac. Samantala, mga posibleng scattered o kalat-kalat na pag-ulan ng ating aasahan sa natitirang bahagi ng Northern Luzon, natitirang bahagi ng Calabarzon, kasama na po dyan ang natitirang bahagi ng Mimaropa, lalong-lalo na po itong area ng hilagang parts ng Palawan. Ganon din po ang ating aasahang panahon dito po sa malaking bahagi ng Northern Luzon. Maliban dyan, meron din tayong mga posibleng breezy hanggang gusty conditions o pabugso-bugsong hangin mostly sa western section ng ating bansa. Lalong-lalo na kapag nakakaranas po tayo ng mga thunderstorms. Yan po yung mga malalakas na pag-ulan na may kasamang pagkulog at pagkidlat at pabugso-bugsong hangin. So magpapatuloy po ang mga pag-ulan dulot ng habagat o southwest monsoon sa malaking bahagi ng Luzon, particularly sa western section nito. At since nakatanggap na po tayo ng maraming pag-ulan nitong mga nakaraang araw pa, mas mataas po ang tsansa o mas prone po tayo sa mga flash floods at landslides dahil saturated na po yung ating mga lupa. Again, doble ingat po tayo sa mga possibilities niyan at sa mga posibleng pagbaha. Ugaliin po mag-check ng heavy rainfall warning advisory ng Pag-asa para sa dami ng ulan sa inyong lugar at always pakibalita sa inyong local LGU at DRRMO if ever meron kayong evacuation plan. Muli, ito po ang inyong weather dito para sa Philippine Weather Trivia.